biyaya ng Diyos at hindi natin trabaho. Nakakatuwa po dahil matagal na panahon magiging mga misyonaryo. Pero salamat sa Panginoon. Tinupog na nito at tuwang-tuwa po ako makita kung paano kamay ng Diyos ang gumabay ng ayos at nakakatuwa dahil ang kanyang puso ay nanatiling mababa at nanatiling pusong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kanyang church. So sabi ko, hindi siya maibitahan kasi gusto nating mahawa sa mga ganitong klaseng tao. Ngayon po, after 15 years, meron na pong aabot ng mga 16 churches ang naplan ginagawa sa Japan. Ang mga Hapon at Japonesa doon sa Japan. Ginamit po ng Panginoon isang pamamaraan na hindi nyo mapinglan na very organic, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon magtapat, sumunod sa Kanya. And I pray ang kanyang buhay po ay maging isang malaking hamon at pagpapala sa ating lahat. Siya po ay may isang asawa, of course. Kasi kung dalawa, hindi ko siya iimbitahan. Pero dalawa po ay fluent magsalita ng Hapon. Dalawa po sila, parehong fluent. At ngayon po, pareho sila, nagpipreach na rin po. Nagpipreach sila, minsan po naging interpretation na. Buong pamilya naglilin po sa Panginoon. Buong pamilya nagmamahal sa Diyos. Buong pamilya nilagakan mo ng buhay sa Panginoon. Gusto niyo bang ganun din ang mangyari sa inyo? Bago po tawagin ating tagapagsalita, gusto ko sabihin sa inyo, ang church na to, nag-desisyon na pong magtulungan na hindi lang tayo umuupo. Nag-desisyon na tayo, hindi lang tayo dumadalo, nakikinig. Gusto natin ang ating mga buhay ay mahugot at may ayos ng Diyos para magamit ng Diyos para sa mga bagay na alam nating mananatili sa magpasawalang paglaban. Amen? At in the process, mahirap. Diretso lang. In the process, may mga magre-reklamo dyan, okay lang yun. Baka mauntog ka pa sa langit. Dahil walang katulad po ang inilaan ng Diyos, ang kalulatian ng Diyos para sa mga taong nagmahal, naglingkod, nasunod sa Diyos. Yan ang totoo. Amen? Ito ako ang magsisermo. Magsisermo na po ako. Patawarin mo na. Dahil meron pong patutuo tayo muna. Hindi na lang meron pong misis sa harapan ng isang patutuo muna tayo. Na-introduce ko na yung ating speaker pero nakakatuwa pong marinig yung ginagawa ni Lord sa buhay natin sa church. At meron po tayong pakita. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy anniversary, OFWCI family. Rich Ministry. Nandito po ako ngayon sa inyong harapan upang ibahagi ang kabutihang ginawa ng Panginoon sa dati kong bulok na buhay. Sa edad na 6 na taon, naging biktima ako ng panghahalay ng mismong kadugo ko. Ang taong akala kong magbibigay proteksyon, siya ang mismong sumira sa aking pagkatao. Noong 8 taong gulang ako, pinagtangkaan ulit akong halayin at ang matindi nito, tinutukan. Po ay naging bahagi ng inyong anniversary ngayong umaga. So, God bless us po. Ulit-ulit na nababanggit ng mga pastor, lalo po sa area ng humility, sa area po ng integrity, at sa area po ng ministry affairs. So, pagkilang place po isip po yan. And natutuwa po ako na ngayon. Ako ay invite niya para po kasama ninyo. Really, really grateful. Thank you, Pastor. Amen. So, I would like to share with you today with the topic, the joy of the Isang Prophet. Dito po sa harapan, the joy of